Mapagpalang araw kaibigan, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po kami ngayon sa Paradise Site, po, sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Kami po ay may Bible study at hawit kami yung kay buti-buti mo, Panginoon. So, hawitin muna po natin kay buti-buti mo, Panginoon. 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuti ang Diyos sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga'y kay walang katulad, tunay nga'y kay di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal, mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Purihin ka, Panginoon Diyos. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo, sapagkat ang iyong Ebanghelyo, ito po ang aming buhay. Salamat po, pangasiwahan mo kami ngayon ng iyong Santong Espiritu, sapagkat kung hindi mo kami sasamahan, paano po kami magiginabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. God is good all the time. Kami po ay mag-aaral ng Ebanghelyo ngayon dahil po ito ay Christmas season na. Sa December 1, Christmas season na. Actually, sa Pilipinas ganito po kasi ang selebrasyon ng mga Pasko. Ano po? Pag tumutungtong po yung bear month kanila, ang tao po ay nagdidiwang ng Kapaskuhan. So, ang babasahin natin Tatay Ogos, yung sinabi ng anghel ng Panginoon na dumalaw sa mga pastol tupa, na makita po natin doon kung sino yung ipinanganak. Ayon po sa kasulatan sa ano bang libro yan? Lucas chapter 2. Yan. Simulan po natin sa verse 8 hanggang 6. Ayan, Lucas chapter 2 verse 8 hanggang 15. Yan. Lala ko. Hindi ka naninig. Yan. Habang sila ay nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. Sinilang siya ang kanyang panganay
sa isang lalaki. Binalot niya ang lampin, ang sanggol, at iniga sa isang sabsaban sapat wala ng lugar para sa kanilang bahay panuluyan. Doon may mga pastor na sa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing yun. At tumayo sa harapan nila na isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kawalatian ng Panginoon. Ganun nga lamang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sinilang sa inyo ngayon ang bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang iyong palatandaan. Matatagpuan nyo na isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umawit. Pagpuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa ay kapayapaan ang mga taong kinalulugan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastor ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tignan natin ang pangyayari ito na ibinalita sa ating Panginoon. Tuloy niyo po hanggang 20 na. Tuloy niyo hanggang 20. Nagmamadali sila pumunta roon at natakpan nila sa Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakaiga sa sabsaban. Nang makita mga pastor ang anghel, isinalaysay nila ang sinasabi ng anghel tungkol dito. Nang mangha ang lahat ng nakarinig at sinabi sa mga pastor, tandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulayan. Umalis ang mga pastor at nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sinabi sa kanila ng anghel. Ayan. Ito po yung pagdalaw ng anghel na si Gabriel na upang ipahayag po sa ating mga tao ang tagapagligtas. Alam nyo, itong anghel ng Panginoon, ipinahayag po ang tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Tayo bilang tao, kasi kahit naman si Maria po, hindi lang tayo, kahit si Maria. Tatayo ko sa Lucas chapter 1. Basahin mo nga sa 46-47. Anong sinabi ni Maria? Diyan pa rin po sa Lucas 1:46-47. Tignan natin si
Maria nagdalang tao o nagbuntis. Para madali nating maintindihan. Siya po ang nagbuntis, siya nanganak kay Jesus. Ano? Na yung pinagbuntis niya, yung pinanganak niyang Jesus, ang sabi ng Anghel Gabriel, isinilang ngayon sa inyo sa bayan ni David ang Kristong tagapagligtas. So, ang isinilang niya pala, yung palang dinadalang tao niya, ay tagapagligtas po pala. Tingnan natin naman yung salita ni Santa Maria, kung ano rin ang kanya sinasabi sa kanyang sinabi. Actually, awit naman po ito Hindi lang natin na lang awitin kung anong lyrics nito. Kaya basahin na lang natin. Ayan. 1:46 saka 47 po. Lucas pa rin. Chapter 1, verse 46-47. Yan. Itong si Maria ang ginamit ng Diyos para ipagbuntis niya ang tagapagligtas. Ano po? Pero tignan natin yung salita ni Maria. No? Kung ano sinasabi niya patungkol sa kanyang sarili. Babasahin ko na po. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu nagagalak sa Diyos aking tagapagligtas. Ayan. Maging si Maria man po ay nagagalak siya sa kanyang tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi lang si Maria nangangailangan ng tagapagligtas, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Lahat sa buong mundo ang nangangailangan ng tagapagligtas gaya ni Maria. Yan. Tatay August, basahin mo naman yung 1:16. Ito naman po ang sulat ni Juan. Ang pahayag. Para makita po natin ang katotohanan dito na kung sino po yung ipinanganak na bata ni Maria ayon sa hula. Inula kasi yan na magdadalang tao ang isang babae. Bagamat hindi po pinangalanan ang babae, pero sa New Testament na nakilala na kung sino yung babae na tinutukoy ni Propeta Isaias na magdadalang tao. Ito nga po si Maria. Sa New Testament po naayag yan. Si Maria. Ayun, tingnan naman natin ang sulat dito sa 1:16. Kasi po, ito malaki nating problema mga tao. Kung hindi natin tatanggapin ang tagapagligtas, ay mapapahamak po tayo. Dahil lahat naman po tayo nagkasala sa Diyos at ang ating kasalanan, naantong po tayo sa kaparusahan sa apoy ng impyerno. Pero hindi gusto ng Diyos na ang tao po mapa-impyerno. Kasi yung impyerno po, ginawa ng Diyos yan para kay Satanas lamang. At saka doon sa mga hangyel na nagrebelde sa kanya doon sa kalangitan. Kaya ayaw ng Diyos na mapunta ang tao dyan. Pero depende na po sa tao yan. Tingnan natin yung 1:16. Tatay August, pakibasa po. Sapagkat ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibot sang katauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ang buhay na walang hanggang. Ayan. Pinakita ang pag-ibig ng Diyos. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Pinadala si Jesus, yung kanyang bugtong na anak. Ang gagawin lang natin dito, tatanggapin po natin ang regalo ng Diyos. Kumbaga, para tayo niraguluhan ng Diyos.
At ang regalo niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus, na siyang tagapagligtas ng tao, na yung sinabi ng anghel. Balikan mo nga yung Lucas 2:11, Tatay Ogos. Kung ano sinabi ng anghel Gabriel doon, ano? Sa 11 lang po. 2:11. Ayan. Babasahin po ni Tatay Ogos. Lucas 2:11. Opo. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Oh, ano po yung pinanganak niya? Tagapagligtas. Savior. Sino? Si Jesus, ang Panginoon. Kaya, para matamo po natin ang kaligtasan, tayong lahat ng tao, para sa atin yan. Kaya ang sabi doon sa 1:16, binigay sa atin. Sinong binigay po? Ang ating Panginoong Yesus. Upang siyang ating sampalatayanan. Ang sabi po ron, at sino man sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak. Yung kapahamakan po, yung dako ng impyerno. Yun ang ayaw ng Diyos na ang tao po mapunta sa impyerno. Kaya binanggit doon para wag kang mapunta sa kapahamakan o sa dako ng impyerno, sasampalataya ka sa ating Panginoong Yesukristo. Yan po ang susi. Kasi ayaw ng Diyos na lahat ng tao ay mapahamak, kundi ang gusto ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Oh, Tatay Ogos, 1 Timoteo. 1 Timoteo po, tingnan natin yung pahayag ni San Pablo sa 2:3-4. 231 lang. Dami. Ay, dami. Napay, para dyan. Napay lang. Ikaw ang bibili. Alam nila. Sagad mo na lahat yan, Kel. 1 Timoteo 1 Timoteo po, chapter 2, verse 3 and 4. Yan, tignan naman po natin ang pahayag ni Apostol Pablo o San Pablo kung tawagin. Ano? Alam nyo, hanggat nandito po tayo sa lupa, oo, dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Pero, wag na wag mangyari ng mga pagsubok na yan ay magindahan ng ating kabiguhan. Kanina pong umaga, may Bible study rin ako doon sa Barangay 96. Tinanong ako nung isang anak nung bina-Bible study ko, kung ako daw ay naging failure. Sabi ko, kung sa salita lang ng Diyos, wala akong failure. Sabi ko sa kanya, bakit? Sa tagal ko na nagsisiyan ng Word of God, hindi ko pa naranasan ako'y nabigo sa Diyos. Alam nyo, kapag ibibigay nyo po talaga yung buhay ninyo sa Diyos, ang Diyos hindi siya mapagpabaya. Para siyang ama na hindi pababayaan ng kanyang mga anak. Oo, meron tayong iba't ibang mga pagsubok. Kagaya ko. Isipin nyo po, 5 taon na po ako. Sabi ng doktor, na-stroke ka. Doktor po yung nag-declare na na-stroke ako. Pero nagreklamo po ba ako sa Diyos? Hindi. Nabigo ba ako sa Diyos? Hindi. Bakit? Hanggang ngayon, nangangaral pa rin ako Kaya walang kabiguhan pagdating po sa Diyos. Oo, dumaranas sa iba't ibang pagsubok. Pero wag na wag mangyari na yung pagsubok na yan ang inyong pag-atras. Wag. Kasi sa Biblia po, mamaya dadahanan natin yung pag-atras. Tayo, boss, nakita mo na ba?
Anong Unang Timoteo, chapter 2. 3 angkor? Oo. Ano ba ang gusto ng Diyos sa atin? Tingnan mo nga, tingnan mo. Lumabas ka. Ito ang mabuti Wala ka sa at bayan. kalugod-lugod sa Diyos na ating Mahangin. tagapagligtas. Mahangin palabas din sa Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas Ano ba nawa? at makakaalam ng katotohanan ito. Ayun, napakaliwanag. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Alin ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos? Lahat ng tao maligtas. Kaya pinadala po si Jesus ang regalo. Kaya si Jesus po ang ating regalo mula sa Panginoon Diyos. Ano lang ang gagawin natin? Simple lang. Isuko ang ating buhay sa Kanya. Kay Jesus. Hanggat meron po tayong nalalabing buhay. Ngayon, Nagsasayon. kung hindi mo isusuko ang buhay mo kay Jesus, kaibigan, kailan mo isusuko? Tandaan nyo Sa loob ng bahay. Nagsasayon. ang kabiguhan po, mas masakit. Mas masakit ang kabiguhan. Mabigo ka na sa ibang bagay, huwag ka lang mabigo sa harap ng Diyos. Lahat po tayo aatulan ng Diyos. Mayaman ka man, may impluwensya ka man, lahat nasa iyo na. Ikaw man yung pinakamahirap sa buong mundo. Mga tabo nyo. Pare-pareho lang po tayong aarap sa hukuman ng Diyos Gagamitin. upang magbigay sulit sa ating ginawa sa lupang ito. Oo, sabihin mo nang mayaman ka, mariwasa ang buhay mo, nakatingin pa ng masarap na buhay, lahat bang yan, madadala mo yan? Wala kang madadala. Wala tayong dinala sa mundong ito nang tayo dumating. Wala rin po tayong madadala sa mundong ito pag tayo ay ahalis. Mas maganda. Ano man ang ating sitwasyon sa buhay, aalis tayo sa mundong ito, meron tayong Kristo sa ating buhay. Alam niyo po, sabi ko nga po, yung mabigo ka sa tao masakit. Mas lalong masakit mabigo ka sa Diyos. Nakita niyo po yung sinulat ni Pablo, ang lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Ngayon, nasa iyo na lang yan, kaibigan. Kung gusto mo ring maligtas. Kaya ang tanong ko, kailan mo pa isusuko ang buhay mo kay Jesus? Kailan? Bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon? Wag. Bakit po? Baka dumating po ang katok ng kamatayan. Paano ka naman, kaibigan? Ngayon, kung isa ka ng mananampalataya, alam niyo po, ang magbalik sa Diyos ay napakahirap. Tatayogos 10:35 ng Hebreo. Nung araw, meron po akong kakilala, kasama. Alam niyo nangyari doon? Nang siya po ay nagkaroon ng problema, siya yung matras at nakita ko po ang kanyang pag-atras. Anong nakita ko? Pawang kabiguan po. Hebreo, nabali kanina napuan ko. Hindi ko pa naman dala yung isa. Yan. Ano? Hebreo po, Hebreo. 10:35. Ayan, one eye only. Ayan. Two eye only. Naupuan po kasi kanina na kaya naghiwalay. Nag-break sila. Madulas ang yung pawis ko, medyo oily. Kaya nalalaglag. Di bali, po, basta importante, meron na isusuot. Nakita mo na, Tatayogos, Hebreo 10:35.
Hindi mo nga yan. Oh, babasahin ko, no? Oh. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay sa gantimpala para sa inyo. Ayan. Nakita niyo po? Huwag tayong mawalan ng pag-asa ng pananampalataya sa Diyos. Kasi po yung naghihintay sa atin, Tatay Hugos, pakiulit mo nga. 10:35 ng Hebreo. Kaya huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa iyo. Oh, anong gantimpala ng Diyos? Di langit. Wala tayong may tutumba sa langit. Kahit mayaman ka, walang kwentang pera mo. Kahit na ikaw ay ang pinakamayaman sa buong mundo, walang kwenta yan kung wala kang Kristo sa buhay. Salamat sa Diyos na meron siyang Kristo na pinadala, na ipinahayag ng anghel sa mga pastol tupa ng panahon na isisilang ang ating tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Kaya kaibigan, panahon na po ng ating pagsuko. Anong susuko mo? Ang buhong pagkatao mo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Bakit? Kailangan ka sumuko sa Diyos. Bakit? Kasi pag hindi mo sinuko ang buhay mo sa Diyos, oo, mayaman ka nga. Hindi mo naman yung kayamanan mo. Kami mo, dali-dali. Yung kasaysayan nga ng Biblia na mayaman, yung isang binata, sabi niya, Panginoon, ano pa po bang kulang? Oh, pinakamayaman na yun sa panahon niya. Pero nagtanong pa, ano pa ang kulang? Oh, yung pananampalataya niya sa Diyos ang kulang. Kaya dapat kahit anong mangyari, mahirap, mayaman, o anumang estado mo sa buhay, bata, matanda, anong gagawin natin? Isuko na po natin ang buhay kay Jesus. Bakit? Si Jesus lang po ang kailangan natin. Siya lang ang pwedeng tumulong sa atin sa panahon ng ating problema. O Tatay Hugos, 11:28, panguling talata po Ng Mateo. kung babasahin po. Sige tayo, basa niyo po. Ibibigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang makakilala sa Ama kundi sa anak. At ang mga pinili ng anak, pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nahihirapan, na lubhang nabibigatan ng iyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapanghingahan. Ayun, ano po? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Come to me, all of you. Kaya wag po kayong mag-alilangan, ano po? Lapit po tayo kay Jesus. Siya lang po makakapag tulong sa atin sa lahat ng ating problema sa buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patutuho sa amin. Salamat. Nandiyan ka upang magbigay sa amin ng salita na nakapibigay buhay. Gaya ng sabi ng Panginoong Yesus, ang salita buhay na nagbibigay buhay. Espiritu at nagbibigay buhay.
Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Awit naman tayo. Diyos ay pag-ibig. Ayan. Then, Diyos ay pag-ibig. Ayan. Kami po ting matatapos kami, umahawit po kami. Ano? Pag nagsisimula, naghahawit muna. Okay, hawitin po natin Diyos ay pag-ibig. 1, 2, 3. Pag-ibig siyang pumukaw sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay, ang gintong aral at pag-asa. pag-ibig ang siyang lukot natin, hindi mapapawid Kailan pa man sa puso't diwa, tayo isa isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat, Panginoon Diyos, sa magandang hawitin na aming inawit. Diyos ay pag-ibig. I-bless mo po ngayon ang bawat isa na narito ang sambahayan ni Tatay Yogos. Tulungan mo po sila, O Diyos, sa pagkakataon nito, sa kanila pong nararanasan sa ngayon. Kasi po, pinalilipat sila ng ibang lugar o tira. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.